Sa gitna ng malamig at tahimik na bahagi ng Czech Republic, may isang kastilyo na hindi lang kilala sa ganda nito, kundi pati sa takot na bumabalot sa bawat sulok nito. Ang pangalan nito, Zivkov Castle. Matatagpuan ito sa ibabaw ng batuhan kung saan nagtatagpo ang dalawang ilog, ang Vltava at Otava. Sa unang tingin, para itong isang perpektong kastilyo mula sa kwento, mataas na tore, makakapal na pader, at isang kasaysayang umaabot ng daan-daang taon. Pero sa likod ng kagandahan nito, may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Noong unang panahon, naging saksi ang kastilyong ito sa mga digmaan, pananakop, at mga labanang naghubog sa kasaysayan ng Bohemia. Isa ito sa pinakamahalagang tanggulan ng mga makapangyarihang pamilya noon. Maraming dugo ang damanak sa paligid nito, at ayon sa ilan, hindi raw basta nawawala ang mga kaluluwang naiwan dito. Hanggang ngayon, maraming bisita ang nagsasabing may kakaiba silang nararamdaman habang nasa loob ng kastilyo. May mga aninong gumagalaw kahit walang tao, mga yabag sa madilim na pasilyo, at bigla ang paglamig ng hangin na parang may dumadaan sa tabi mo, kahit wala naman. Pero sa lahat ng kwento, ang pinaka-nakakatakot ay tungkol sa isang nilalang na matagal nang naninirahan sa mga tore nito. Tinatawag nila itong Zivkov Imp. Isang maliit pero mapanlinlang na espiritu, na sinasabing naninirahan sa isang sinaunang tore na tinatawag na Marco Manca, ang pinakamatandang bahagi ng kastilyo. May mga ukit daw dito na parang sinaunang simbolo o rune, na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nauunawaan. Ayon sa mga kwento, ang imp na ito ay hindi basta nagpapakita. Mahilig itong maglaro sa mga tao, pero hindi simpleng biro lang. May mga nakaranas na raw na bigla silang tinulak, kinurot, o nadapa ng walang dahilan. May iba naman na nawalan ng gamit, o biglang nasesira ang mga dala nilang kagamitan. Mas lalong nakakatakot, may mga bisita na nagsasabing pagkatapos nilang umalis sa kastilyo, may mga kakaibang bagay na lumalabas sa mga litrato nila, mga aninong hindi nila nakita noong kinukunan pa lang. Ang kwento ng nilalang na ito ay umaabot pa noong taong 1577. Noong may ginagawang pag-aayos sa tore, sinasabing may masamang presensya ang nagtaboy sa mga manggagawa palabas. Simula noon, hindi na raw ito umalis. At tuwing hating gabi, sinasabi nilang makikita ito sa throne room. Pero hindi doon nagtatapos ang takot. May isa pang kwento na matagal nang kinatatakutan ng mga bumibisita sa kastilyo. Sinasabi na kung ikaw ay matutulog sa loob ng pangunahing tore, mamamatay ka raw sa loob ng 1 taon. Walang nakakaalam kung saan ito nagsimula, pero sapat na ito para walang gustong sumubok. Sa ilalim naman ng kastilyo, sa madidilim na catacombs, may isa pang nilalang ang sinasabing gumagala. Isang hellhound, isang aso mula sa impyerno, na naririnig daw ang alulong tuwing gabi. Sinasabi rin na may binabantayan itong lihim na lagusan mula sa isang sinaunang kapilya, ang Street Anne Chapel, na itinayo pa noong 1200s. At kung iisipin mong tapos na ang lahat, may isa pang nilalang na mas tahimik, pero hindi rin maipaliwanag. Ang White Lady, isang babae na nakasuot ng puting bestida, na minsan ay nakikitang dumadaan sa mga silid o sa hagdan ng kastilyo. Hindi siya tulad ng ibang espiritu na agresibo, pero may mga nakarinig daw sa kanya na umiiyak sa dilim. Isang kalungkutan na tila hindi pa rin nawawala, kahit ilang siglo na ang lumipas. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng Zivkov Castle.
Totoo ba ang mga kwento, o bunga lang ng imahinasyon ng mga taong bumibisita? Pero isang bagay ang sigurado, ang kastilyong ito ay hindi lang basta gusali ng kasaysayan. Isa itong lugar na puno ng lihim, takot, at mga nilalang na maaaring hindi pa handang umalis. Kung sakaling mapadpad ka rito, siguraduhin mong hindi ka mag-isa. At higit sa lahat, huwag mong subukang matulog sa loob ng tore. Kung nagustuhan mo ang story ko, like, share, follow and comment your thoughts about this story.